Dinidibdib ko Yes. talaga. Anong ingatan sa 2025 na hindi siya mangyari. Okay. So may mga ganong klaseng racket. Makisama, pasensya, marunong kang umintindi, marunong kang makinig. In other words, huwag kang diva bakla. Ikaw, ikaw na naiyak kay Mara, nakilipad kay Cristala, naghanap kay Floning, nakitawa kay Mrs. Reyes at sumubaybay sa buhay ni Angie at sa kung ano-ano pang karakter sa halos 4 na dekada. Yes, the one and only rhyme superstar is here, the queen of teleserye, Miss Judy Ann Santos, at siya ang isustalk natin today. Kaya tara na, silipin na natin siya. Let's go! Hello po! Pinabatawa! Ay, kasi parang Kunwari formal. hindi ako sanay. Ano ka ba? Ayun. Kamusta po kayo? Merry Christmas! Merry Christmas, Raph. Merry Long time no Christmas. see. Long Dito pa time tayo no magkikita see. sa MMF. Correct. Congratulations po sa inyong entry this MMFF. Thank you. Thank you. And sobrang dami nyo ng hit na na palabas, mapa-teleserye man yan or movie. Meron pang parang konting talk show. Yes, oo. Diba? Kuminsan. Talagang nalibot nyo lahat ng mga segment sa TV at sa big screen. Oo, nag-game show pa nga pala ako. Ay, bongga! Junior Master Chef, Master Reality Chef, show. and Bet on Your Baby. Bet on Your Baby, Oo. diba? Talagang siya talaga ang prime superstar. Grabe ka. Ayun nga, Ate Juday, meron ka pa bang wini-wish na role or anything na parang gusto mong matry, yes. Well, palagi ko naman din itong sinasabi. Hindi na ako makapagbigay ng particular character or role eh. Kasi ang dami ng creative ngayon na mga writers and directors that they're already thinking out of the box. Correct. Yung mga istorya, hindi ko naiisip na pwede palang maging ganito yung storya na na-accept na nila yung storyline na medyo kakaiba. I'm just waiting for a fresh idea. So, a concept na. Yes, a concept concept. ng iniintay, hindi na Oo, role. hindi na role na Correct. pwedeng ang dating sa akin ay challenging kasi hindi ko pa pala nagawa to. Like with Call My Manager, when it was presented to me, tinanggap ko kasi ito yung character na hindi ko pa pala talaga nagagawa. So it's totally different para sa akin. So nung nakita ko yun, na parang, okay, nakikinig na lang muna ako. Hindi ko na rin alam kung ilan na ba yung mga nagampanan ko. Puro up. Oo. At puro mahirap. Ngayon naman, ang mga binibigay na role sa akin, puro Nang-aape. mayayaman. Nang-aape, puro nakapostura. Parang gusto ko nang bumalik sa pagiging mahirap at ape. Kasi yung budget sa damit Ay, correct. Oo, mapapashopping ka kapag kunwari mayaman. Oo, Pero masaya naman. I mean, Masaya. ibang experience naman din siya. Kaya na-excite ako sa napakalawak na ng industriya natin, napakalawak na ng creativity ng kabataan and ng mga new directors ngayon, bagay sa akin at kaya ko itawid. Bongga. Ito, Ate Juday, follow up doon sa tinanong ko. Sa tingin mo, papasukin mo yung pagiging part ng creative team? Like, pakikipag-collaborate ka, you bilang isang actor, but at the same time, as a creative din? Probably at some point. Hindi ko sinasara yung pintuan sa part na yan. Kasi pag nandito ka na sa industriya ng matagal na panahon, medyo gusto mo na rin mag-explore with regards to the business side. Yes. And with regards to the creativity side. Pero ang punto ko doon, hindi naman para palawakin yung character ko, pero para lang may matutunan ako. So learning. Oo, nasa learning process siya. Hindi para pakialaman ko yung kwento dahil hindi na nakafocus sa akin yung storya. Para magkaroon ka ng more airtime. Oo, kasi sa industriyang to, kung ano yung role na binigay sa'yo, kung ano yung ending mo, tanggapin mo. Tama. Kasi di ba, wag mong pakialaman yung trabaho ng iba. Kasi dapat irespeto mo yung trabaho ng bawat isa sa production. Tama. Kung hinar ka bilang artista ka lang. Dapat bago mo tinanggap to, alam mo kung saan ka napupunta. Kung hindi mo tight to begin with, then mo tanggapin. Parang ganun lang naman yan. But the creativity side, I am more excited to learn. Kasi nga, ang daming mahuhusay na mga tao ngayon, ng mga writers and directors. Ang sarap siguro nilang pakinggan, mag-create ng material. Gusto ko silang makita in action. Correct. Na-excite ako sa part na yun. Feeling mo na re-refresh ka kasi may bago ka natututunan. Oo.
Laban. Diba? Doon tayo. Tama, amin natin, nasa tita moments na tayo. Wala na tayo sa kailan. Hindi nga ako nakailam ng bata ko, ngayon pa matanda ako. Mas wala na bang energy? Wala na, no? Alas 9, gusto ko tulog na ako. Tama, di ba? Ngayon, medyo balik naman tayo sa past. Kung kaka ng past, meron akong hinanda dito. Ready ka ba? Para sa'yo. Magiging ready ako. Nahiya ako bigla. Ayan. So, meron ako dito mga print na pictures or screenshot ng mga eksena mo sa mga kung ano-anong pelikula at pelikula. Meron atang teleserye dito isa. Okay. Pero more on pelikula. So, eksena siya, ipapakita ko sa'yo. Tapos, hulaan mo kung anong title nung palabas. Okay. At least. Okay, ayan, sige. Ayan. And ano na rin, heads up, malabo yung printer. Hulaan talaga to. Malabo yung printer. Hulaan pala talaga to. Okay, correct. okay. Pero, eto, may catch. Okay. Bawat mali mong sagot, libreng pagkain sa amin. Asa na yung menu? Okay, handa na natin yung menu para bawat mali, pipili na sila ng pagkain. Pinata itong papaulitin dito. Hindi, gusto ko yung ganito. Kasi alam mo ako, gusto ko nang bubusog ng tao. Mukhang mabubusog tayo. Parang mamaliin niya talaga. Okay, ready ka na po? Okay, go. Okay, eto. Ayan, pasensya na talaga sa quality ng printer. Oo nga, ang linaw Pero naalala ko to, Ouija. Tama, Ouija. Galing. Next. Ito. Medyo tricky to. Wala ka dyan sa eksena. It's either kasal-kasali-kasalo or sakal-sakali saklolo. Correct. Pero alin doon? Sakal-sakali saklolo. Taray! Tama? Tama. Ang galing. Wala tayong dinner tonight. Lahat na hulaan niya. Isa pa. Ito. Dahil sa sobrang labo at hindi natin ma-identify kung sino to, ayan, may Nako! Pluning? Ay, galing! Ito for sure mahuhulaan mo. Ano ba yan? Okay. For sure, ayan. Syempre, isa lang naman. Isusubukan kita sa tatay ko. Given naman talaga si FPJ. Isa lang ang pinagsamahan namin. Last, wala talaga. Pahabol na to. Sana ibali mo naman ate. Ito. Ay! Ito na. Ayan. Pak. Ay! Kahit isang saglit. Pakibalik na po yung menu. Wala po tayong dinner. Ang mga bakla. Thank you, yes! Ang galing. Wala pa ako memory loss so far. Walang memory loss at ibig sabihin talagang isinapuso ang bawat role. Tatatak lalo kung hirap na hirap ka sa project na yun. It's either hirap na hirap ka sa project na yun or ang sarap-sarap gawin ng proyekto. Speaking of masarap na proyekto, parang itong susunod mong i-offer sa ating masa ay mukhang masarap din pero medyo nakakanginig. Oo. Yes. Ang sarap sa pakiramdam na finally may horror film na kami ni Chito. Ni Direct Chito. With the director. Kasi long time simmering na yung project na yan. Tagal na namin napag-usapan, nakalimutan na, pandemic, ang dami nang nangyayari, and then tumawag lang siya sa akin, in-offer lang niya, gawa na tayo ng horror, ganito, ganyan. Umuo na ako agad. Hindi ko pa alam kung ano yung kwento. Sinabi lang niya sa akin. Basta ako magdedirect, umuo ka na gano'n. Oo, gano'n. Yung, okay, go. Pero ito yung latag ng trabaho ko. Ratsa, ito yung latag ng trabaho ko. Baka hanggang buwan pa ako pwede. Okay, sige, okay lang. Kasi bubuin ko naman yung story. So, from day one, na pag-uusap namin ni Chito, kahit wala pang buong cast, umuo na ako. May tiwala kasi ako sa kanya. May tiwala din ako kay Chris Martinez, kay Anthony Joji. So, no-brainer. Alam kong maaalagaan naman ako at the end of the day. At ito na nga, kasi meron ka ng ibang horror before. Ingat ka sa kulang, sa Ouija. So, anong pinagkaiba nitong bagong horror film? Physically demanding din kasi to eh. Malalaman nila pag napanood nila kung bakit. And more emotionally draining. May family drama. Ang bigat ng kwento nitong pelikula to. Pero nandun yung element of surprise sa maraming yung ang dami pa sikot-sikot, hindi mo alam may ganito pa lang mangyayari. Ako rin naman, hindi ko na rin talaga alam ano na bang nangyari. Kasi si Direct Chito, while we're filming this, bigla siyang may maiisip na bago. Ayaw niya minsan yung dialogue kasi masyadong mahaba. Gusto niya dito sa pelikulang to, less talk, emotionally draining siya. Sige, huwag ko na memorize ito, eksenang to, kasi malamang pagdating sa set at nag-draw lights, mababago rin naman. Nabuo na namin yung characters, nabuo na namin yung latag ng kwento, nakuha din namin yung work ethics ni Direct Chito. Nagets na namin na, okay, makikinig na muna tayo sa kung anong gusto niyang mangyari sa eksena. Tapos ang naging maganda, naging collaboration of sa lines,
sa ganito. Very open si Direk Chito sa pagtatanong na, parang hindi ko gusto yung word na to. Ano pang mas okay? Para kami nagsasarades. So, naging tight yung closeness ng cast. Naging masaya. Konti lang naman kami dito. Hindi kami big cast. Yeah. Pero bigatin. Bigatin ang mga cast. Yung puro kami lumang tao. Parang ang pinakabago na lang dito yung bata eh. Pero lahat karamihan na nagtrabaho dito, lumang tao. Kaya ang sarap din pumasok sa trabaho kasi isa kayo ng work ethics, isa kayo ng gusto mangyari. Gusto nyo umuwi lahat ng maaga. Tatapusin agad para makauwi ng agad. So, karamihan take one. Ay! Karamihan din. Pero alam mo, nung day one namin, sa sobrang kaba ko, nag-iintay ako ng take 2, take 3. Kasi kilala ko si Direk Chito mag-direct. Pero nung last na nag-direct niya, ako dalaga pa ako nun. So, kinakamada ko siya, tinitingnan, inoobserbahan ko siya hanggang saan ba tong take na to. Hinihintay ko kung saan ako pwedeng, saan niya gustong, ano yung babaguhin niya. Pag sinabi niya, oh, next setup, ay, so, okay na yun? Ay, good take? Kasi kung minsan hindi sasabihin na good take eh. So, okay yung ginawa ko. Oo, okay. Mas mahahappy ka na. Mahahappy ka na, no? Sobra kasi namin mahal ni Chito yung isa't isa. Kahit magtarayan kami or actually siya yung mas mataray. Nakakatawa na lang. Kasi gano'n naman kami magmahalan. Love, hate. Love, bilang hate. pareho Taurus. Taurus din si Direk Chito. Taurus din si Direk Chito. Siguro kaya gets namin yung isa't isa. Walang dibdiban to Huwag kang sensitive. Ganun lang Trabaho siya. lang. Trabaho lang. Inaalagaan ko siya, alagaan niya ako. Bibitbit akong pagkain sa kanya, may bibitbit siyang pagkain sa akin. So, para lagi may party sa set. Kapag palad sa kanila ako sumahan. Lagi daw may party sa set. Oo, kasi no CMM lagi din may party. Oo, diba? Sa CMM kasi, mga anak, may pagkain sa kwarto ng ate nyo, ha? Punta lang kayo sa akin. Doon sila magda-dinner. Doon sila magla-lunch. Pag gusto bumuga, nandun din sila sa akin. So, naging yung dressing room, naging safe space, no? Naging safe space siya. Naging dining table. Kaya, dagdag ako ng dagdag ng mga table kasi nga parami kami ng parami. And speaking of masaya, Ate Juday, kasi syempre mag-New Year na. So, expected sana and let's pray na masaya ang ating 2025. Yes. At syempre, ate, alam mo naman na ang ginagawa ko, di ba? Hindi ang aking power. Hindi nga. Espantaho. Ngayong darating na 2025, meron ka bang mga ine-expect at meron ka bang gustong ikonsulta sa aking mahiwagang syempre. Mostly, syempre, negosyo, diba? Love it. Okay. Yung career, saang part ba ng career ako pupunta ng 2025? Kasi plano ko talaga sa 2025, manahimik muna. Gusto ko sana manahimik muna. Kasi sa dami ng ginawa kong acting projects for 2 years, no? Mukha naman akong nakikita, mukha naman nagtatrabaho ako ng taong yun. Kung lalabas sila ng 2025. Pero kung hindi sila lalabas ng 2025, malamang may tanggapin akong project. Yun lang naman. It's of course, help ng mga bata, namin na mag-asawa. Okay. Laban na tayo. Excited. Mahilig talaga ako sa ganito. Ayun. Si Ate Juday ay Taurus. Tapos ako Cancer. Actually, compatible tayo. Oo, no? Compatible. May naging PA ka before na Cancer. At saka yung isa kong barkada is Cancer. Sobra kaming magkasundo. At saka si Cancer, hindi man halata sa akin, pero mahilig kaming kumain. Hindi man halata sa akin. Mahilig kami kumain. Ayan. Okay. Ano gusto mo unang itanong? Business muna or career? Ano muna? Family. Family. Okay. Oh, wait lang. Katok ka muna. Oh my God, kakatok si Julian Santos sa bara. Yeah, tapos i-cut mo siya into 3. Cut into 3. And then, balik mo kahit paano mo gusto. Okay. Yeah. So, si family, health. Health, ano yung magiging... what's in store for your family this 2020? Yes. Okay, sige. Parang medyo maraming cards. Sige, 5 cards. 5. Talagang pipikit ako. Dinidibdib ko talaga. Actually, ganyan ang tamang pagbunod. Oo. Hindi yung parang bigla-bigla na lang. Ayan na. Family. Okay. Oh, okay. Interesting. Okay. Anong gusto mong unahin natin? Yung good or yung hindi masyadong good? Yung hindi masyado. Okay. Actually, ito, nasa past naman na siya.
Okay. Meron ka kasing the tower dito. So, ibig sabihin, parang medyo, hindi naman ibig sabihin na naging unstable yung family, pero nagkaroon ng parang konting pagkayanig when it comes doon sa management or parang organization of the family structure. Siguro loko-loko yung schedule naman kung sino-sino. Tapos medyo nagkaroon ng lapses sa ibang part. Pero that's already in the past. Yes. So, kumbaga ngayon, parang you are trying to recover or parang trying to think of a new dynamics. Like kung paano mas magiging maayos yung mga schedule ng mga bagay-bagay pagdating sa family. Katutuwa mo to. Ang 3 of Wands, ang travel. Actually, marami siya sa 2025. As a family? As a family. Travel na travel lang. Hindi ba may travel na work? So ito, travel na travel. Hindi siya travel na work. And I think it will be spread out sa whole year. Nakakita ako ng 4. 4 travels? Ano siya? Kailangan mo natin mag-ipon. Ano siya? Both siya na international and local travels. Okay. So, yun. Meron ka sigurong one major travel international. Tapos the rest ay siguro local or yung mga medyo malapit lang, kapitbahay Asian, na. Oo, ganyan. Asian travels. Ganyan. Yun. So, ito na nga. Meron tayong 9 of Swords. Si 9 of Swords kasi medyo may kinalaman siya on how we think. And this is also about frustrations. So, I think when it comes doon sa, yun, yung sinabi ko kanina, yung nangyari na pero lumipas na rin, I think parang medyo anxious ka na baka sa susunod, sa 2025, ito na naman, mangyari naman to. Maloloka na naman ako ulit. So, meron kang ganong klaseng anxiety and frustration. Parang gusto mo sanang ingatan sa 2025 na hindi siya mangyari. Ayun. Meron ka rin Queen of Swords. Si Queen of Swords ay ikaw. Si Queen of Swords is a woman of standard. Parang as much as you can, you really want 2025 to be organized, to be well-planned, and sana yung plano ay well-executed din. Yes. So when it comes to your family, I think this is going to be the top of your list sa 2025 na bahala na siguro yung iba muna nating mga ganap sa buhay, pero sana maayos yung plano pagdating sa pamilya. So, ganun yung atake natin. Yes! Oh my God, napaka-legit naman nito. Ayun, si Okay, family. okay. Next. Career. Career. What's in store for 2020? Yes. Di ba mananahimik ka nga? Gusto ko lang malaman kasi baka naman kailangan hindi manahimik. Baka naman yun ang iniisip ko pero dapat hindi, di ba? Correct. Tama naman. Sige, 5 cards din Okay. tayo sa career. 5. Okay. Hala, parang hindi ka mananahimik. Hindi. Parang hindi ka mananahimik. Kasi, Knight of Pentacles. Actually, parang ito, medyo may tumatawag na. Natawa ko. Hala, parang hindi ka mananahimik. Parang ngayon pa lang, actually, may mga nagpaparamdam na ng mga organap next year. Pero wala pa naman din talaga anything na yes or no. Walang ganun. Pero siguro i-expect mo na bago matapos ang taon, which is konting araw na. Konting-konti na lang yun, te. Konting araw na lang, meron ng mga pagpaparamdam, katok sa pintuan mo kung pwede po ba next year, may mga ganyan. Kasi si Knight of Pentacles is investment or parang someone who is investing in you. Merong 10 of Cups, so ibig sabihin, 10 of Cups kasi is medyo related sa family. So may project or merong career na somehow kasama si family. Okay. So may mga ganong klaseng racket na as a Uy. family kayo Talaga? na work. Ganyan. Tapos ito sa 7 of Swords. Ito kasi is parang someone na something na aayawan or parang hindi naman totally kakalimutan. Siguro parang yung mga previous mo na nag-yes ka, baka no na ang sagot mo next year. Oh, no! May ganyan pa naman akong plano this year. Ibig sabihin, medyo magle-let go ka ng workload. Yung Okay. parang feeling mo na hindi na mag-work for next year, let go mo na siya. So, isipin mo, Ralph, pakiisip na ang message. Sorry. Ang template ng message. Oh my gosh! Same with 6 of Swords. Kasi actually, you want to focus on something na hindi naman madali, pero something na workable pagdating sa schedule mo. So, yun, I think yun yung pinaka-reason kung bakit mag-let go ka ng mga ibang bagay na offer sa'yo before or naka-line up na sa'yo, pero mag-no ka na ngayon kasi you think na it's not working. Tapos, si the Empress naman is, actually, this is more of a nurturer kind of a person and someone na parang nagbibigay or nagde-develop ng mga tao. Nagbibigay ng inspiration, nag-nourish, ganyan. So, when it comes to work, I think you will also be a part of someone else's growth.
sa mga makakatrabaho mo ng mga baby or mga bagets, I think you will somehow train them. Or hindi man train talaga na parang magpapa-workshop ka. Kumbaga parang magbibigay ka. Kumbaga parang aalagaan mo backstage or parang off-cam or parang during your personal moments. Na parang they will be your guiding light pagdating. So meron kang ganun, magnininang ka. Sa mga tao sa showbiz. Well, lapitin naman ako ng ganyan. Ayan. So, maayos ang 2025. Marami pa rin ganap. Pero dahil maraming papasok, I think meron ka rin mga, yun, kailangan ng filter. Correct. Para mapagtuunan ng family. Amen. Yun ang intindi ko, parang gano'n, diba? Yes, tama. Si business na ba? Si business. Ayan, okay, go. Woo! 5. Ay. Okay, business. Ay, pagod. Pagod po siya. Yun ang una lumabas. Nakahilak ka siya, dahil. Richard. Maraming ROI next year. May award or parang recognition. So I feel like papansin yung isa sa mga business or pinagkakaabalahan mo. Meron pa po ba aside from ang Ito lang naman. May mga franchise kaming iba, pero ito yung, ako talaga yung baka magkaroon ng award or parang, recognition for excellent mga ganyan-ganyan. Kasi 3 of Cups is a celebration. Tapos, expansion din. Meron. So, I think this kind of expansion is not really this one for your current business. I think expansion siya in such a way na there will be parang works na ng incoming na business na bago. Food-related din siya. Food-related. Pero medyo may, actually, to be more general, not food, service-related. So, ito kasi parang pwede siyang service kasi naghahain ka ng pagkain. Pag-utilize sa mga kung ano-anong bagay. Logistics, ganyan. Taray ng logistics. Diba? Nabasa ko lang yung kanina. Trinay ko i-apply to dito. Na receivables. So, kung sino man po yung nakakautang sa kanya. Mababayaran. Love. Pwede lang. Of course. Talagang paghulaan ko pa yung go! Laban. Pag may iba ka nakita dyan, papa-edit out ko na lang to. Actually, maganda siya. Talaga? Actually, meron kayong kinaka-pressure, 9 of Wands. Pero, parehas nyo itong pressure. And yun, doon. Gusto nyo sana na mangyari na yun. Pero may takot din kasi. Yun. Diba? May pressure sa ganun. Pero parang magkakaroon pa rin talaga kung ano. Talaga ba? Kasi meron kasi, Lord! Parang new journey. Lumabas na naman siya. Tapos ito, manifestation. So I feel like this is something that you have been praying for. Not only to have that, also to sustain. To have like, ang hirap naman magsalita ng sinasabi kung ano yun. Anong magandang, kasi outcome, nangyari na yun. So, kumbaga parang you want to be prepared. Yes. I feel like yung pressure na gagaling doon sa preparation na dapat prepared na tayo dito, gano'n. Once pag nangyari man. Oo eh. Sa 2025, marami kayong ibabawi sa isa't isa. So parang feeling ko nitong taon or siguro last year din, na parang medyo meron mga plano kayo for each other na hindi natuloy. Yun yung sinasabi ko kanina pagdating sa family, ano nangyari sa schedule natin, parang nagkanda loko-loko na. So ibabawi niyo siya coming year, 2025. So ito yung year nyo ng siguro mas maging intimate, more fire and passion. Ay, ang saya. Gusto ko yung fire and passion. Actually, matagal na rin kami hindi nakakalabas. Parang ang huling alis namin ni Ray na kaming dalawa lang was my 40th. Yung regalo niya sa akin ng 40th ko. Wala, ang tagal Nung na. nag-roam kami. As much as possible, we try naman to plan a trip ng kaming dalawa lang. Pero dahil masyadong masarap kasama yung mga anak namin sa biyahe, nakaka-guilty talaga silang iwanan. Kasi very good kids sila sa biyahe. Hindi sila masakit sa ulo kasama, hindi alagain. Even when Luna was still a baby, given na baby siya, kailangan mong alagaan. Pero hindi siya yung baby na laging umiiyak. Yung concern mo lang siya iwan, bigyan mo lang siya ng pagkain, okay lang siya doon. So kaya kami rin, pag halimbawa, punta tayo sa ganito, okay, yung mga bata, yung natin sasama. Oo nga, no? So, ang ending, isasama namin yung mga bata. 2025, I'm really looking forward to traveling together.
ng kami lang muna. Bongga. At mukhang mangyayari yan. Yan na yung major Sana pawi po, niyo sa isa't sana isa. po. Sana po, I love Balitaan that. niyo ko, ah. Ay, makikita mo. Mag-selfie kayo. O, nandito ka, baka lala sa airplane na Bakla, wagi na to, day. Sige, gusto ko yan. Sana po, sana po. Yay! Thank you. Thank you so much. Siyempre, ikaw ay 40 years nang nasa industry. 4 na dekada na po. Para sa mga hindi nakakaalam, yung mga bagong silang pa lang, oo. Hindi pa kayo pinagpaplanuhan man din. Bakit yung mga magulang nila hindi pa napanganak ng mga panahong yun? Oo, correct. Ayan, nandiyan na siya. Napapanood na natin siya. Meron ka po bang pwedeng ipayo or ibigay na advice, na tips, mga katulad ko na bakla. Charing joke. Mga katulad ko na nagsisimula at sa mga baguhan na artista at gustong mag-artista. Well, basically, in-nurture nyo yung naibigay na chance to be in this industry. Because nowadays, pakadali talaga pumasok sa industriya nito because you could be an influencer in a snap of a finger, hindi ba? Correct. Pero, ganun lang din na mawawala ka kung hindi mo pahahalagahan yung chance na yun. So, kailangan marunong ka makisama, learn how to be professional. You have to know how to deal with people. Hindi pwedeng ang gusto mo lang. Kung ganun ang pag-isip mo at pag-uugali mo, hindi ito ang mundo para sa'yo. Yung weapon na bit-bit mo dapat, pakikisama, pasensya, marunong kang umintindi, ang makinig. In other words, huwag kang diva bakla. Umayos ka, makisama ka. Yes. Kung kayo tatanggap ng project, you have to ask yourself a lot of times, gusto ko ba to? Kaya ko bang panindigan to? Kasi ako, Raf, ang pamantayan ko talaga sa pagtanggap ng project. Kahit nung nagsisimula pa lang ako, kahit hindi ko gusto yung project na tinanggap ng manager ko, tatrabahuhin ko yan. Kasi unfair kapag hindi mo binigay yung tamang trabaho at dinamay mo lang yung ibang tao sa mood mo, hindi siya tama. Kasi pumapasok sila para kumita ng pera, tapos ikaw papasok ka ng parang wala lang. Hindi tama. Hindi ko nakikitaan ng tamang ugali yung gano'n. And at the same time, lalo na nga sa panahon ngayon, kung ano yung ginawa mo ngayon, makitaan ka ng butas. Para yung apoy na siniliban mo pa ng gasolina, tapos sa bawat dating ng tollgate, sisindihan pa ng gasolina, lalaki yan ng lalaki hanggang sa wala nang gusto makapagtrabaho sa'yo. Kasi hindi ka marunong makisama. At the end of the day, it's not just you being a good actor eh. Kahit magaling kang artista, kung hindi ka marunong makisama, wala kukuha sa'yo. Kasi hindi ka nila matagalan. Aww. Yun lang naman. Tama, ang ganda. Diba? Take it from the queen. Diba? Kung longevity lang ang pag-uusapan. O, pop, diba? Ayun. So, at ito, last na talaga. Invite nyo naman ang mga ating manonood. Yes, Raf, thank you so much. Thank you. Sa paghihintay na matagal sa pagbiyahe dito sa No Alabang. problem. Espantaho po, this December 25, Metro Manila Film Festival. Entry po namin yan. And of course, Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. wow, Diba? may entry si Bakla. May entry si Bakla. Taray. So sana kami naman ang unahin nyo. Sige na, sila na yung unahin. Kami pangalawa. Masarap talagang manood ng pelikula ng mga MMFF kasi pinag-isipan, nabaho, dinibdib namin ang paggawa ng pelikula. Hindi lang naman kami, lahat ng kasama dito. Correct. Binusisi namin. So excited po kami mapanood yung lahat ang mga pelikula for Metro Manila Film Festival. Pero syempre, unahin nyo kami dalawa. Oh, Ako muna, tapos siya. yes. Hindi na ako lalaban. Bilang mas matanda ako sa kanya. Yes. Idaan natin sa edad. Correct. Matanda. So, galangin ng ate. Wah! O, diba? Na-stalk natin ang nag-iisang prime superstar and the queen of Philippine teleserye, Miss Julian Santos Agoncillo. Taray, diba? At nabasahan natin siya, nakakatok siya sa ating mahiwagang baraha, pero lagi natin tatandaan na ito'y gabay lamang. Siyempre, hindi naman natin ito panghahawakan sa ating buong buhay. Kaya mga Star Stalkers, sino sa tingin nyo ang susunod natin na iso-stalk at babasahan ng kapalaran? I-comment nyo na yan. Go, go, go! And don't forget to subscribe on my channel and follow me on all my social media accounts. Yun lang, kita-kita tayo ulit sa susunod na Star Talk with Raf Neda.